Hindi talaga nawawala ng comedy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte, lalo na kapag ang mga kaalyadong senador ang nagpapakita ng kanilang kapasidad ng talino. Nagpost si Senator Robin Padilla sa Facebook na para bang digital forensic expert siya. Ayon sa kanyang 40 taon daw sa showbiz, hindi raw dapat tanggapin ang video ng kill threat ni VP Sara dahil hindi daw ito ang raw file na galing mismo sa host ng Zoom. Mabilis siyang kinontra ng mga fact-checker dahil ayon sa batas, hindi mo kailangang maging host para patunayang totoo ang isang video. Parang nakalimutan ni Robin na impeachment court ang kanyang kinauupuan at hindi shooting video ng pelikula kung saan pwedeng i-edit ang realidad kapag hindi pabor sa bida ang eksena. Pero ang tunay na gulo ay nagsimula ng tanggapin ng Senado ang mga printouts ni NBI agent John Mark Calilong bilang ebidensya. Dahil doon, nag-ingay na naman ng influencer ng mga DDS na si Daryl Yap kasama na ang kanilang mga troll army. Ginawa nilang katatawanan ang pahayag ng prosecution at nag-post pa ng mga larawan ng pagpo-photocopy nila ng pera. Sabay hirit na original na raw ito ngayon. Ipinamalas na naman nila sa buong Pilipinas ang kanilang matinding kakulangan sa pagbabasa. Kung marunong lang sana silang mag-research, alam sana nilang kapag digital ang ebidensya, ang mga certified printouts na ito ay legal na itinuturing na original ng Supreme Court. Akala yata nila na ang forensic digital evidence ng gobyerno ay kapareho lang ng fake news nila na pwedeng i-share online kahit wala namang credible sources. Imagine this. Nagpipilit kang magtanim ng puno, pinipilit na labanan ng global warming. Tapos makikita mo ang mga trolls na to na nag-aaksaya ng papel kakaserox ng sarili nilang pera para sa isang joke na hindi naman nakakatawa. Dahil sa pagiging DDS nila, nagmukha na naman silang ewan at pinakita na wala silang alam sa simpleng patakaran ng bansa. Pinatutunayan lang nito na kapag bulag ang pagsunod mo sa isang pinuno, kahit ang maling impormasyon ay gagawin mong katotohanan para lang may maipang-atake ka sa kabilang kampo. Ang pagtatanggol sa kamalian gamit ang mas malaki pang kamangmangan ay hindi isang matalinong depensa. Sa huli, ang batas ay hindi nakikipagbiruan sa mga meme sa social media at ang katotohanan ay mananatiling totoo kahit ilang beses pa nilang iserox ang kanilang mga palusot.